Sen, nabalitaan niyo ba itong nangyari po kay Yusek Catalina Cabral? Ano ha? Kahapon po ay ang balita natagpuan doon sa isang bangin. Ano ha? Ayun. Nabalitaan ko yan, alas 8 ng gabi siguro, kagabi, Jen. Ang unang nagbalita sa akin dyan ay si Senador Jinggoy Estrada. Opo. Siya din nabigla. Alam mo ba ito? Sabi niya, ano ka ako? Natagpuan daw na wala ng buhay si dating Yusek Catalina Cabral. So, yun, doon ko nabalitaan. Siguro maganda, basahin natin yung buong balita. Sige, para magkaroon tayo ng tamang konteksto. No? Context, ayun. Ang ulat po dito ay nakita siya sa gilid ng Buwed River sa Cannon Road. Unay walang malay at hindi ho nagre-respond. Nakuha siya namang rumusponde na hating gabi. Nadala pa sa dineklaran patay ng doktor na si Gian Frances Salinas, 12:02 ng hating gabi. Ang driver naman po ni Cabral, ang pangalan ay Ricardio Muñoz Hernandez, siya ang huling kasama ni Cabral. At sa kanyang kwento, binabagtas po nila ang Cannon Road mula Baguio nang magsabi si Cabral na ibaba siya sa Purok Maramal, Sitio Camp 5 sa Barangay Camp 4 alas 3 ng hapon. Nagsabihan niya ito na iwanan lang siya doon. Pero dalawang pangyayari to, Jen, ha? Una ay dumaan sila sa lugar, bumaba sila, pero sinita sila ng pulis. Opo, pinalis kasi medyo mapanganib daw po sa lugar na yun. Ang sabi ng driver, bumalik sila sa may malapit sa hotel, kumain, at nagpunta sa hotel. Bago bumalik ulit rito. Doon sa area pa rin yun ulit. Ibig sabihin, 2 beses sila pumunta. At yung sa second time, dito na nagpaiwan si Cabral. At sabi sa driver, balikan mo na lang ako. Nung pagbalik niya ng bandang alas 5 na ng hapon, hindi na niya makita si Cabral. Bumalik si Hernandez sa hotel kung saan sila naka-check-in. Wala din daw po doon eh. Kaya bumalik siya sa Cannon Road View Deck kung saan nandun ng Station 8 ng Baguio City Police Office. Humingi na siya ng tulong. Kasi gumabi na eh. Madilim na. At dahil dito tumulong po ang pulis sa paghahanap at doon nga po nakita, doon sa site, sa ibaba, 30 metro mula sa riverbank ang katawan po ni Cabral bandang alas 8 na po daw ito ng gabi. Hindi pa malinaw kung bakit inabot ng 4 na oras bago iniakyat ang katawan ni Cabral sa kalsada. Baka nahirapan. May mga report din na nagsasabi na nahulog si Cabral at ito ang sinusundan ng investigasyon sa ngayon. Ang Office of the Ombudsman ay nag-utos naman na lahat ng gadget, ibig sabihin, mga cellphone o kung anumang computer, laptop, ay ingatan. Ito pong lugar kung saan daw po nagpaiwan si Cabral ay isang populated area. May mga tao yan sa palipaligid. Malapit ito sa isang nasirang rock shed at sa rock netting project site na in-inspection ni Pangulong Bongbong Marcos noon, kasama si Mayor Benamin Magalong. Iniugnay din si hindi na ito, background na ito eh. O yun po ang pangyayari, Sen. So yun. Pero ngayon kasi parang marami tuloy ang lumalabas ng mga balita kung ano talaga ang naging nangyari dito kay Yusek Cabral. Dahil nga sa mga pangyayaring ito, Sen. Pero base sa paglalahad mo, Nelson, parang gusto niya talagang pumunta sa lugar na yun eh. Bumalik pa eh. Opo. Una, tama ba yung sinabi mo na binawalan sila ng pulis sapagkat mapanganib yung lugar na yun? So, umalis nga. Tapos sabi mo, bumalik uli. So, ibig sabihin, parang gusto niya pumunta talaga sa lugar na yun. Pangalawa, napansin ko, banggit mo kanina, bumalik yung driver para balikan siya, di ba? Kasi sabi ni, iwanan mo ko, pero balikan mo rin ako. Oo nga, pero hindi ba niya hinintay na dapat
tatawag. O, balikan mo na ako. Di ba dapat may... Ay, usually ganun ho eh. Hindi ba dapat tatawagan ka? O, balikan mo na ako rito. Nasaan ka na? Ang tagal-tagal mo naman. Ayun nga. Opo. So, bakit kagad bumalik yung driver nang wala pang pasabi? Mga isang oras daw po Isang ito. oras sa pagitan, nagpakarga daw siya ng gas eh, di ba? Yun ang mayroon pang storyang Oo ganun. nga, pero di ba karaniwan, hihintayin mo yung... Tawag ng boss mo. Kasi iwanan mo na muna ako dito. Opo. Di ba pang karaniwan? Te-text na lang kita. Tatawagan kita. Wala bang ganun? Wala po. Walang ganon, Sen, ano? Well, ayaw naman ho nating magbigay ng mas malalim pang komento sa bagay nito. Una, ay iginagalang natin, nirespeto ang pangyayari po dito kay Yusek Cabral. At maaari ay, nananangis yung pamilya nila. Ano ha? Ukol sa bagay ito. Pero siyempre, yun nga po ang ating sinasabi, maraming katanungan sa isipan ng ating mga kabayan, Sen, sa pangyayari ito. No? At hindi naman Palagay natin ko, maalis yan. Kasi ang mga katanungan na yan ay patuloy pang dadami siguro. Opo. Dahil alam naman natin, si Yusek Cabral ay dating nagsilbi sa DPWH. Opo. At alam din natin, very sensitive yung kanyang posisyon. Lahat ay mag-a-agree sa katotohanan na yung kanyang posisyon na yon ay masyadong maraming, naglalaman yun ng maraming impormasyon tungkol sa kung paano inilalatag ang mga proyekto ng ating pamahalaan. Kasi DPWH ito, Jen, Nelson. Opo, Yusek for planning po siya. Oho. At hanggang sa maaalala ko, mula nung ako ay naging chairman ng Blue Ribbon Committee, ay talagang halos umiikot sa kanyang opisina yung mga unang katanungan dyan. Opo. Lalo na yung mga proponents ng projects, kung paano nilalatag yung mga tinatawag na, kung paano pinalalaki yung mga pondo, kung paano binabahagi. Talagang yung opisina niya ang nakatutok dyan. Oho, tama. At maliban pa dun sa tinatawag nating mga applications. Siya yung umahawak kasi niyang mga applications. Ganun ho ba? Oho. So siya yung nakakaalam kung ano yung mga coordinates ng mga project. Oho. Kung talagang gugustuhin niya na sabihin kung nasaan ang mga coordinates ng lahat ng projects, lalong-lalo na yung pinag-uusapan noon na flood control, siya talaga ang bukod na opisinang nakakaalam ng lahat ng mga sensitibong impormasyon. Nasa opisina po niya yun, no? Ngayon, dahil nga sa kahalagahan ng opisina niya, nung kasagsagan na nagtatanungan tungkol dyan, ay nagbitiw nga siya. Oho. At mula doon ay wala namang masyadong ginawa na yung Blue Ribbon Committee. At marami nga nagtataka, ba't ganon? Oho, oho. Gayong siya yung pinakamaraming nalalaman dyan, parang wala lang. Oho. Pagkatapos, maraming nagsasabi na nakakuha ng mga impormasyon na maaaring makapagbigay ng kung ano-anong related na mga ibang tatalakayin at maaaring ma-involve yung maraming tao. Kaya siguro ngayon, kung mo nangyari yan, talagang aasahan mo na babangon ng mas maraming tanong. Opo, maraming talagang tanong. Mas maraming tanong ngayon kaysa kasagutan. Oho. Nakakalungkot yung nangyari dyan. Ako, unang-una, dahil kakilala ko naman siya, sa trabaho ko sa Congress noon sa mababang kapulungan hanggang sa maging senador ako, may pagkakataon talaga na nagkakausap sa mga hearing. Opo, kaya kilala ko naman siya ng personal. Ayun. Kaya hanggang sa ako'y maging Blue Ribbon Committee, nasama nga siya sa unang mga pagtatanong dahil nga sa sensitibong pwesto niya sa DPWH. Oho. Opo. O ngayon, nangyari nga ito, inaasahan natin na marami talaga yung magdududa. Tama. Sa nangyari sa kanya. At lalo pa nga, naalala ko, di ba dapat nakatakda siya humarap sa ICI, Sa di ba? ICI noong December 15. Tapos hindi rin siya pumunta, no? Kasi nakarating. Wala rin pasabi kung pupunta o hindi. Kung maalala ninyong dalawa, naging guest natin. Si Kong Lian Libiste po. Si Kong Lian, anak ng aking kumare. Opo.
At mula sa kanya ay nagsabi siya rito at dito niya unang inilahad Yes. na meron siyang nakuwang mga sensitibong impormasyon na binigay mismo ng opisina ni Secretary Yusek Cabral, bago pa nangyari Opo. itong pinag-uusapan natin. Opo. At nung hinahanap nga rin yung computer, hindi na makita yung computer. Oo. ganun Ngayon, sinasabi mo kanina na may binanggit ang ombudsman na ano sabi niya? Yung mga gadgets Pinapasecure. ay secure. Oho. Yung Cellphone. text, yan. Kasi sa forensic investigation, baka, ano ba ang tanong? Kasi kung may katagpo ba siya doon, siya lang ba ang kusa na tumambay doon? Bakit, ang tanong bakit 2 beses pa siyang bumalik doon sa nabanggit na lugar? Di, bakit ang ombudsman ang nagsabi noon? Siguro, ang ombudsman ang nakunan ng reaksyon. Diba dapat pulis? Oo nga, no? Dapat kasi, siguro, yung mga investigador. Opo, yung mga pulis. Kasi kung hahanap ka ng lead, halimbawa, pero ipaalam niya sa mga mga partido ni Yusek Cabral. Opo. Sa tingin ko, hindi yung ombudsman ang nagpapanukala ng ganun, kundi yung mismong mga investigador na nagsisimula para malaman ang mga katotohanan sa pangyayaring ito. Bagay, Diba? malamang SOP naman sa mga pulis. Siguro nakunan lang ng reaksyon ng reporter si Ombudsman Remulla. Ano ha? Pero doon sa punto lang, aspetong legal lang, may epekto ba ito sa kaso, sa kontrobersya ngayong ating kinakaharap? Kung legal aspect lang po, walang... kasi ang tanong nila ngayon, di ba, ano magiging epekto nito sa iskandalo ng flood control? Ang magiging maraming epekto sa tingin ko kasi nga yung sa dami ng mga impormasyon na dapat sana'y nailahad niya o naikwento niya, maaring yung iba ngayon ay hindi na makikita. Ayun. Di ba? Opo. Maaring tamaan naman ng mga impormasyon na yan ay medyo nagsasaya siguro. Ayun, Kaya kung tatanungin mo kung anong magiging epekto niyan, merong nalulungkot talaga, merong nagsasaya. May lihim pa na, tama kayo Kasi no? Opo. yung mga dapat na maibahagi, alang-alang dun sa ikalilinaw ng sino ba talaga ang nagpasimuno niyan, kagaya ng binabanggit natin dito. Opo. Palagi nating binabanggit. Sana sa lalong madaling panahon, makita natin kung sino yung mga masterminds, hindi ba? Opo. Ngayon, isa sa epekto, baka mahirapan kung paano maituturo lahat yun, di ba? Dahil sa pagkawala Kung ni Yusek tatanungin mo Cabral. ako, kasi simpleng-simple lang naman, mas maganda, maraming magkukwento, maraming mapagkukunan ng impormasyon, Opo. pero sa nangyaring ito, maaring mapigilan yung iba. Pero sa kasaysayan naman, kung minsan, meron tinatawag na yung twist of fate. Opo. Sa ibang pagkakataon, bigla na lang lilitaw naman yung mga ibang... kasi mag-iiwan naman ng bakas lahat Tsak po yun. Di ba? Oho. Hindi naman isang tao lang siguro nakakaalam sa kanyang opisina. Mga ganun. Well, anyway, ako naniniwala naman sa makabagong kaparaanan ng investigasyon ngayon sa part ng Baguio PNP ng Cordillera. Tsak, magkakaroon ng malalimang investigasyon siguro, Sen. Ano talaga naging dahilan ng naging kamatayan nitong si Yusek Cabral? Hindi lamang yung kamatayan niya mismo, kung hindi yung epekto ng pagkawala niya. Kasi nga, nawala siya habang hindi pa ganap na natutukoy ang lahat ng dapat matukoy. Habang naglalaro pa sa isip ng mga mamamayan natin, saan na patungo yung mga investigasyon na yan? Bakit nangyari itong ganito? Di ba? Pero tataka ko na doon sa mga, tama ba yung video footages, bakit binalot siya ng plastic? Parang parang foil na hindi ko alam Di ba? Ano kayang nangyari doon? Ipakita mo nga direct. Ayun, bakit siya kaya binalot ng foil, Paano niyo naman alam na foil yan? Ako hindi ko alam kung ano yan. Baka yan naman talaga yung ginagawa ngayon Sabihin, para i-preserve po yung bangka. Parang hindi naman... Well, parang ngayon lang ako nakakita ng gano'n. Na-accident, bumagsak Yung body bag, Oo, yung... Ano ba, body bag lang ba yun? O... Ayun, kasi parang binilot siya, Di ba? O body bag ba yung ginamit sa kanya?
Well, anyway, no, nagtaka lang ako doon sa nakita nating yung paraan. Ay, nako. Ang sabi naman ni Kong Lian Lebiste Oo. tungkol dito sa pagkamatay ni Yuse Cabral, ang sabi niya sa kanyang Facebook account, yung una niyang post ay may listahan sa computer ni Yumaong Yuse Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. Okay. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na ang mga investigasyon. At sinundan niya, after 7 hours, ang files ni Yuse Cabral ay inaprubahan ng DPWH na ibigay sa akin noong September 4. Ipinakita ko ito sa ICI noong November 18 at 19. At sa Ombudsman noong November 26. May kopya rin ang DPWH nito. Pero mukhang sabi ng ICI, wala silang kopya nito no? Nakita lang nila. Kaya nga raw humingi siya ng kopya kay Oo. Ano binabanggit mo, Nelson, na si mismong si Kong Lian ang nagbigay ng mga sinasabi mong pangalan ng proponents? Yung galing kay... Yung nakuha doon po sa computer. Oo nga. Kay Yuse. Dahil nakakuha si Kong Lian ng kopya noon, Opo. ibinigay niya sa ICI. Hindi po, ipinakita lang. Pinakita. Nung humarap siya doon, ipinakita niya. At nanghingi nga raw ng kopya. Kasi wala doon silang kopya pala noon. Noong pinakita niya, meron ba kayong kopya nito? Nagtataka nga sila, walang kopya. Pero binigyan sila ng kopya. Binigyan daw po. Doon natin na-interview dito, Sen. Binanggit niya, nagbigay siya ng kopya doon sa ICI. Yun po yung sabi ni Total, Kong Lian. tinitindigan naman ni Kong Lian. Ibig sabihin talaga, binigyan ng kopya ang ICI. Oh, yes. Sa mga po. tweet, Oo. alam ng ICI kung ano yung nilalaman ng computer. Well, Dahil nabigyan na sila ng kopya. maaring ganun daw po. At nabigyan din ng DPWH. May kopya, May kopya na ang rin po ang DPWH Yung original na copy, nasa kanila pa. May mga lumalabas lang angulo doon sa computer daw. May mga typo error. Kaya, mahiwagang computer. Kaya nga Kaya nung lang, ang magiging problema kasi dyan, alam mo, kung pinag-uusapan natin ay usaping legal, Opo. sino magpapatunay niyan? Authenticate, Yung authentication kasi ay bahagi ng pagbibigay ng probity sa isang nakalap na ebidensya. Yes po. Oh. Kaya nga, pagka ikaw ay may-ari ng ganong kasulatan o anumang klaseng ebidensya, lalo na kung documentary evidence, Opo. authentication ang pinag-uusapan. Karaniwan, maaaring ang isang dokumento may pirma ka, so ipipresenta ka sa harap ng korte at tatanungin ka, ikaw ba ang gumawa nito? Ayun. Oh. Ikaw ba naglahad nito? Ganon. Opo. Meron kang pirma nakalagay rito, pirma mo ba ito? Yun ang authentication Opo. Ngayon, kung halimbawa, listahan lang ang nakita, ngayong wala na si Yuse Cabral, sino mag-authenticate ngayon na siya nga ang may-ari nung nakasulat doon sa computer? Kasi kahit na laptop niya yun, maaaring sasabihin lang ng iba, oy, naglagay lang kayo dyan. In-insert nyo lang yan dyan, mga files na yan. So, ang pinag-uusapan natin dyan, yung technical issue ng authentication, doon medyo magkakaroon ng problema dyan. So, yun pala yun. Sa akin lang, opinion ko lang ito. Maaaring nagkamali ako, pero sa experience ko bilang isang abogado, Jen, yan ang medyo problematic. Yung area na yun. Maliban na siguro kung may mga personal secretary siya, may magsasabing, yan ay talagang kami po ang nag-save niyan, kami ang gumawa niyan. Yung sinasabi nating pwede rin naman patunayan yung mga digital traces, halimbawa. Ayan, isa po yan. Kaya naman, hindi mo na mabubura yan Opo. Di ba, pangkaraniwan, pagka meron kang communication galing sa cellphone mo, Ayan. Ayan naman, pwedeng sabihin ng korte na kahit di mo patunayan yan we can take judicial cognizance na by technology talagang galing sa iyo yan. Di ba? Ayun. May mga forensic investigations. Oo, yung mga ganyan. Tama. Ay, well, again, sana magpakaingat po ang Baguio City PNP ang Cordillera sa bagay na ito. At yung maraming tanong sa isipan ng ating mga kababayan, Sen, ay unti-unti masagot sa pamamagitan ng malalimang investigasyon po nila. Kasi maraming tanong talaga yan. Bakit siya pumunta ron? Sino ba yung kausap niya ron? Ayan. Di ba? Pangkaraniwan kasi kung may kausap ka, ba't ka naman pupunta doon sa bangin? Sa bangin o kaya sa tabi ng ilog.
Di ba? Tama po. Ang isa pa hong ipinagtataka ng iba, mismong si Jose Cabral ang nagsabi sa isang panayam noon pa na siya ay may phobia sa heights. So, ibig sabihin, hindi niya kaya, Hindi siya, takot siya sa matataas na, Tapos matataas na lugar. O yung Tuba, Benguet, isa sa pinakamataas na lugar sa Baguio yun eh. Opo, yung mga lugar na yan. Oo, narating ko na yun eh. Opo. Yung Tuba. Alam mo, pag nandun ka yung ulap na ano mo eh. Ayun po yung pinaka-foggy Napakalamig sites. dun eh. Opo, pinaka-foggy area po yung Tuba Benguet. Oo. Bago kayo makit ng Baguio. Ngayon, kung totoo na takot siya sa heights, ay ba't naman siya pumunta roon, di ba? At bakit, sino ba yung katagpo niya roon? Sino yung kausap niya? Hindi pang karaniwan yung magtatagpo kayo sa gilid ng bangin o kaya sa... At saka totoo ba yung larawan na parang umupo pa siya doon sa may barandilya ng nung gilid ng karsada? Yun yung yun yung sinasabi. May driver, yung picture ata nung driver yan. Totoo ba yun? Na nakaupo siya doon sa may barandilya ng... Pero yun ang tinuro kasi nung driver na dito po siya umupo eh. Barandilya ng ano yun? Yung karsada po. Yung di ba semento. Mga semento. Ayun na po yung cliff yung bangin. Umupo siya doon sa may pinakabakal. Doon sa picture na pinakita nung driver. Ay, nakakatakot naman yun. Yun na nga po. Kung ako ayaw ko ng ganun eh. Sa kabila nung kung mayroon takot sa anumang height. Well, yun So po. kaya maraming tanong talaga yan. Opo. Yun. Abangan natin sa part po ng Philippine National Police para sila ay maalis yung agam-agam ng ating mga kababayan. Ang iba lang kasi ngayon lumalabas na may parang insinuasyon na siya ay nagpakamatay. Yun ang insinuasyon na lumalabas sa maraming report.